Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Praise God, Hallelujah. Magandang umaga po si RC Family. Ako po si Sister Susan ng San Pedro Daughter Church. Ating pong pag-aaralan sa umagang ito ang Numbers chapter 1 verses 36 to 37. Bago po ang lahat, tayo po'y manalangin. Diyos Ama sa langit, pinupuri at pinapasalamatan ka namin sa kabutiang ipinagkakalob mo sa amin. Dumaranas man po kami ng mga pagsusubok, karamdaman, kalungkutan, kakulangan sa pinansyal. Lord, salamat at patuloy mo kaming binibigyan ng kalakasan at katatagan. At higit po kami nagpapasalamat sa katagumpayan ng bawat panalangin namin na may pasasalamat. Lord, tinataas ko rin po sa inyo ang gawang ito, ang tinapay mula sa langit. Patnubayan niyo po ako sa aking mensahe sa umagang ito at naway maihayag ko po ng maayos ang mga salita mo. Ang lahat ng ito, Ama, ay itinataas ko po sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Nga po, sa umagang ito, ating pong pag-aaralan ang Numbers chapter 1 verses 36 to 37 na may pamagat na The Tribe of Benjamin. The Lord spoke to Moses in the tent of his presence in the Sinai desert. And he said, You and Aaron are to take census of the people of Israel by clan and family. List the names of all men 20 years old or older who are fit for military service. Si Benjamin po ay anak ni Jacob at Rachel. Sa ginawang census nila Moses, isa po si Benjamin na nagkaroon ng mga sundalo na may bilang na 35,400. Kilala ang tribo ni Benjamin para sa kanyang mandirigma, tulad ng mga taong bihasa sa pagpana, archery, tirador ng mga bato, sling rock, at kalawang kamay na pakikipaglaban, left-handed fighting. Kinukontrol din ng tribo ang pangunahing lungsod ng Jerusalem sa unang bahagi ng kasaysayan ng mga Hudyo. Kilala din ang tribo ni Benjamin sa katapangan na makikita sa pagpapala ni Jacob. Sabi nga sa Genesis 49 verse 27, tulad ni Benjamin, lobong pumapatay, sumisila ito ng inaalusan at kung gabi sa huli pinaghahatian. Sa kabila ang pagiging pinakamaliit sa lahat ng tribo, sila ay gumanap ng mahalagang papel sa kasaysayan ng Israel, lalo na sa lipi ni Benjamin. Mababasa din po sa 1 Samuel 9:1 and 2, sa lipi ni Benjamin ay may isang mayamang lalaki. Siya ay si Kis na anak ni Abiel at apo ni Seror, mula sa sambahayan ni Bakorat at sa angkan ni Apia. Si Kis ang ama ni Saul na siya namang pinakamakisig at pinakamatangkad na lalaki sa buong Israel. Tunay pong napakabuti ng Panginoon. Sabi nga po din dito, the theme of Numbers is the gradual fulfillment of the promises to Abraham that his descendants would be the people of God and would occupy the land of Canaan. The book shows the reality of God's presence with Israel in the pillar of the cloud and fire over the tabernacle. Yun lamang po at tayo po'y manalangin bilang panghuli. Praise God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Lord God, salamat pong muli at matagumpay po kaming gagampanan ang aming gawain sa tinapay mula sa langit sa patnubay mo at sa pagtuturo ng aming mga mentor. Salamat po sa kanilang wisdom and knowledge na pinagkakalob mo. Lord, itinataas ko po sa inyo aming mga reverends, pastors, and pastora, sa aming mga leaders at maging mga member nasa Pilipinas man o nasa ibang bansa. Dalangin po namin ang pag-iingat mo saan man dako sila naroroon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yun lamang po, sa Diyos po ang papuri.